Narito po ang nagrereklamo, si Kathy. Ang inirereklamo po ang kanyang asawa na si Ronald. Ate Pia, Kuya Alan, si Kathy at si Ronald. Salamat no sa pagpunta nyo at nagtiwala kayo sa amin, kinuwento nyo yung buhay nyo, pati yung emosyon nyo, niladlad nyo. Napakalungkot pakinggan yung storya nyo. And paulit-ulit namin naririnig yung dala rin ng kahirapan ng inyong mga challenges. Ano? Wala naman akong narinig sa asawa mo kay Catherine na galit siya sa pagkatao mo. Kahit sabihin mong lahat naging problema mo sa kanya, sakit ng ulo mo sa kanya, yung iyak mo, iyak ng pagmamahal eh. Hindi iyak ng gusto kang makapatay ng tao eh. Yung iyak mo dahil yung pangarap mong magandang buhay para sa mga anak mo, kasama siya eh. So pangarap na nawasak yun eh, di ba? Huwag na natin halukayin, ano ba nangyari? Ba't kayo napunta dito? Dalat na talaga ng kahirapan yan. So ano na tayo ngayon? Liwanagin natin ang mga pagkukulang ng bawat isa, kung meron man. Tapos ano yung mga legal na obligasyon dahil yun naman ang trabaho natin. Tapos paano tayo moving forward. Pero one point lang na gusto kong i-emphasize. Pagdating sa pagbubugbog, para sa'yo, hindi naman pagbubugbog yun. Nasaktan ko, pero hindi yung pagbubugbog. Eh ano ba yung pagbubugbog? Yung mamamatay na yung tao? So nililiwanag ko sa'yo at sa lahat ng nakikinig, kahit pitikin mo sa ilong yun, abuse yun. Kahit nasikuhin mo ng konti yun, abuse yun. At bilang isang babae, kahit malaki akong tao, pag ako, lalaki karap, tapos ganunin pa lang ako, natatakot na ako. Kasi lalaki yan eh. Kaya ikaw, huwag mo lagyan ng hierarchy yan. Lahat yun, mali yun. Klaro tayo? Lahat yun, pwede kang makulong. Tapos tungkol naman doon sa may trabaho siya sa salon, aminado ka, nakarinig ka ng boses ng lalaki, nagselos ka, sasabihin mo, di naman skandalo yun. Pero ramdam na ramdam ko sa'yo na kung hindi mo pa nalaman na hindi naman pala siya papatulan dahil ang lalaking yun bakla pala, para ka naman din makakapatay ng tao. So mali pa rin yun. Pinahiya mo yung asawa mo, pinahiya mo yung relasyon nyo na para kang walang kahit katiting na respeto at tiwala sa kanya. So tanggapin mo rin yun na mali yun. Kaya mong tanggapin? Kasi walang pupuntahan to na pag-aayos nyo kung ang yabang mo nandi dito na hindi naman ako nakasakit eh. Hindi naman ako nambugbog. Okay? Alam ko ang plano ko para sa inyo. Planong pagpalaing kayo at hindi saktan. Planong bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Yan nasa Jeremiah 29:11 yan. So, first question ko, Ronald, Cathy, naniniwala ba kayong may plano sa inyo ang Diyos? Pinapakinggan ko kayo yung hirap na dinadaanan nyo. Pwede ka magduda eh. May plano ba talaga sa akin ng Diyos? Minsan sa hirap ng buhay, nagdududa ba? But ikaw, Ronald, despite yung kunento mong hirap kanina, naniniwala ka may plano ng Diyos? Minsan nagdududa na rin, sir. Ikaw, ano? Naniniwala ka pa rin may plano ng Diyos? Meron po, sir. Okay. Lahat ng tao, kailangan may pundasyon. Kumbaga sa barko, di ba? Pag titigil ka, kailangan may anchor ka. Kailangan may aangklahan ka. Kasi kung wala kang aangklahan at vapor ka, aanudin ka lang. Isa sa pinakadelikado sa marriage ay ang emosyon. Kasi pag emosyon ang sinusunod natin, nawawala yung ating commitment. Bilang mag-asawa, kailangan humanap kayo ng anchor. At yung angkla na aangklahan niya, no? Kailangan yon hindi gumagalaw. Alam mo yung nasa Bible na salita na repent? Pag tinignan nyo kasi sa Tagalog, sa Pilipino, Kuya Boy, ang sinabi doon, magsisi. So nakikita ko naman sa'yo, Ronald, na nagsisisi ka. Kasi kung titignan mo yung Hebrew na salita ng repent, hindi pagsisisi. Ang unang ibig sabihin ng repent, baguhin mo pag-iisip mo. Change your mind. Habang hindi nagbabago yung pag-iisip mo, Ronald, hindi kayo magkakaayos. Una, yung sinabi mong, di ko naman siya ginugulpe. Ganon. Oh. Mali naman ako dahil pagdating doon, hindi naman pala lalaki. Okay. So, nagsisisi ka na nangyari yon. Pero hindi nagbabago ang isip mo na mali ka. So, habang hindi nagbabago yung pag-iisip mo, ginagaranti ko sa iyo, Cathy, kahit pagbigyan mo pa siya, uulitin niya. Hindi nagbabago pa yung isip mo, Ronald, na mali na pagdudahan mo asawa mo. Ano ba ang ano doon? Kausapin mo. Upo kayo. Cathy, high school pa lang tayo na. Alam ko, hirap ako ngayon. Baka hindi ka bilib sa akin ngayon. Pero huwag kang manglalalaki. O tanungin mo diretso, nanglalalaki ka ba? Di ba?
Bakit po? Kasi tiwala, importante sa mag-asawa. Balik rin natin. Halimbawa, kinuha kitang magmaneho sa akin. Iniwan kita sa kotse, sekretarya ko nandun. Narinig niya sa telepono, babae yung umuutos. Sabi, Ronald, punta tayo ng Fort. Kung sugurin ka niya, kung nasa kotse ako, ginaganon ka niya. Tatanggalin kita sa trabaho. Sabi ko, Ronald, pasensya ka na, magaling ka mag-drive. Magaling ka makisama, pero hindi naman pwedeng kung nasaan ako, sumusunod asawat mo, kinakatok ka. O tapos niya, sorry sir, kala ko kasi ng bababae. Yung pala, yung assistant mo, tsaka yung isang staff ang kasama ni Ronald. Gusto ko rin sabihin sa'yo, Kati, yun. Sa lalaki, pag paulit-ulit, kahit tingin lang, dak-dak na yon. So yung communication, basic yon. Yung batas, meron tinatawag na letter of the law. Ito yon, kung ano yung basahin mo. Meron yung spirit of the law. Ano yung nasa likod niya? So si Alan, ang letter of the law, yung katawan ko. Pero yung spirit ni Alan, yun, paano siya mag-isip, paano siya magsalita, paano siya magmahal, paano siya magalit. So kung titingnan niyo po yung lahat ng batas natin, ay gusto magkasundo yung asawa. Ang problema, pagdating sa physical abuse, hindi pwedeng sabihin ng batas, ay kung isang beses, okay lang. So kung titingnan mo yung batas, wala pong karapatan ang barangay na aregluhin ang bawsi, ang physical abuse. Pero kayong dalawa, pwede kayong mag-aregluhan. Kayo yung mag-asawa Ito ang problema. Hindi to para sa inyo lang. Kasi ang daming kaso ng bawsi Ito ang problema ngayon ng kapitan. Kung lahat kayong audience ngayon ay kilala ng kapitan, walang problema yung away-asawa na may argument kayo at gusto nyong mag-usap sa barangay. Pero once na sinabi sa akin, Sir, nasaktan kasi ni Ronald si Cathy, hindi na away-asawa yun. Pumapasok na yung batas, wala akong karapatan aregluhin kayo. Pero the reality is, Kuya Boy, on the ground, kung ikaw yung kapitan, ayaw mo naman na makulong yung isa kasi paano yung 4 na anak? Paano yung marriage nila? Lalo kung pareho silang sorry. Bilang abogado, agree ako doon, hindi pwedeng aregluhin. Pero bilang tao, will I throw away the marriage? Will I put you in jail? Siguro, parang nakikita ko sarili ko kung kapitan ako. Tapos halimbawa, nagkabati kayo. Sasabihan ko talaga si Ronald, Ronald, makita ko lang na may kahit anong ebidensya na simula ngayon nasaktan mo siya. Wala akong pakialam kung gusto ni Cathy yun, pakukulong kita. Yes, napaka-importante mag-asawa yung mga anak. But tandaan nyo yung pananakit ng asawa, sakit yon. Pwede tayong maniwala bilang tao pag nangyaring once, may nangyari lang, di ba? Pero yung nangyari twice, tapos 3, 7, 8, 9, 10 times, hindi na mangyayari ulit. Kaya babalik ako sa number 1 na sinabi ko, Ronald, I do not recommend that you get back together until palitan mo yung pag-iisip mo na hindi mo pwedeng saktan yung asawa mo. Masasaktan mo lang siya, makukulong ka lang. Yun ang ibig ko sabihin kanina na repent. Bakit? Sabi mo kasi, Sir, magkaroon lang ako ng magandang trabaho. Magbabago na ako. Baliktad, Ronald. Ayusin mo muna sarili mo. So, eto nga, tanong ko, ano nagustuhan mo sa asawa mo nung high school ka? Bakit mo siya niligawan? Tahimik, mainhin, saka palangiti. Tapos pagkasama mo siya, ano pakiramdam mo? Parang ayoko nang tumigil ng oras. Di ba? Para ka na sa langit. Di ba? Hindi. Yung smile mo na yan, yun ang gusto kong maramdaman mo parate. Yun ang gusto ko na pag nakikita mo asawa mo, nakakasama mo, kahit anong hirap ng buhay, naaalala mo na pagkasama mo siya, parang Betamax o VHS na napopos mo. Ikaw naman, Cathy, ba't mo naman siya pinansin nung high school kayo? Wapo po, Kuya Alan. Apo, tsaka mabait. Ano nararamdaman mo pagkasama mo siya? Masaya po. Pagkatapos ka magkaroon ng unang anak, kasi yung iba sabi nila, pag nagkaanak na, nawawala atensyon sa asawa. So, nung nagkaanak ka na, mahal mo pa rin asawa mo? Ko yan. Kailan lang nagbago? Pandemic lang po. Nung pandemic lang. Hindi na po maganda yung ginagawa. So, ito tanong sa'yo bago ako bumalik sa kanya. Pwede mo ba siyang makita na bumalik sa dati or nasa isip mo na siya yung kung ano siya ngayon at nung pandemic? Pwede po. So, kung ibabalik niya yung Ronald na kilala mo or ihigitan pa niya, nakikita mo pa rin yung Mr. Charming mo, yung Mr. Opo, Kuya yung prinsipe mo sa kanya. Opo. Oo. Kasi ang lalaki, alam mo, pagka dumating yung point na tingin niya yung asawa niya hindi bilib sa kanya, nakakabaksak balikan. Para bang kaaway mo na mundo, tapos yung kaysa isang tao na tingin mong, ang tingin sa'yo hero, ang tingin na rin sa'yo, patapon na rin. Balik sa'yo, Ronald, pwede bang pagsikapan mo
Kasi nung high school kayo, parang natural na lang eh. Pero alam mo, pag mag-asawa kayo, hindi sapat na nagmamahalan kayo. Commitment mo sa kanya, commitment mo sa marriage. Lahat ng tulong pwede namin gawin. Alam namin pera ang problema. Pero alam mo, kung bubuhusan namin kayo ng pera ngayon, hindi masosolve. Bakit? Hindi mo pa na-resolve sa isip mo eh. Last question ko na. Nung una kayo nagsama, anong pangarap niyo? So lang naman, sir, pangarap ko eh, makatapos ng pag-aaral ng mga anak ko. Makita silang nagtagumpay sa mga sarili nila na hindi makasunod sa yapak ko. Masaya na ako dun, sir. Pwede ko ba baliktarin yan? Ba't hindi mo baguhin buhay mo today? Sa sobrang ganda ng buhay mo, ang pangarap mo ngayon, sana yung mga anak mo sumunod sa yapak mo at lampasan ka pa. Pero hindi mangyayari yon nang wala kang vision. Before ko i-offer yung test that question, anong dream job mo? Piloto, sir. So mahilig ka sa airplano. Gusto ko marating, sir, malibot ang mundo. Gusto ko marating ang iba't ibang lugar. Pwedeng seaman yon. Hindi ko alam kung kasama sa maintenance crew ng airplano yung meron pag-iikot. Napakaraming trabaho na pwedeng nakaugnay doon. Kasi ang test na ngayon may 6 months, may 2 years, may 3 years na course. Technical yon. At meron silang ladderized. Ibig sabihin, hindi mo kailangan tapusin 3 years straight. Pwedeng mag 3 months course ka muna, 6 months, may trabaho ka na. After 6 months, 1 year, maganda trabaho mo, sabihin nung may talento ka dito, ituloy mo, pwede ituloy. Pwede kami mag-commit. Pero kailangan muna namin makita yung commitment mo. So isipin mo kung ano ang hilig mo. Nandyan yan, nasa loob mo. Nilagay ng Diyos yan. Habang nag-aayos kayo, papayagan mo ba magtrabaho si Cathy? So, supportan mo, hindi mo pagseselosan. So, Cathy, naging magaling ka mag-manicure. Opo, Kuya Ala. Kami, whether manicure set, whether sari-sari store, handa kaming tumulong. Ang hinihingi ko lang, give all the chance to Ronald. Pero sasabihin ko sa'yo, huwag kang makipagbalikan nang hindi pa ayos. Kausapin mo magulang mo, bigyan siya ng chance kung gusto niya dumalaw. Ako nakikita kong pwede kang maging mabuting ama at mabuting asawa. Willing kami tumulong, pero kailangan namin makita, gusto mo na rin tulungan sarili mo. Whether test na yan, whether negosyo. Kasi baka sa ibang tao, Kuya Boy, hindi trabaho eh. Pero nasa puso niya pagiging entrepreneur eh. Nawala ka ng sarili mo, kailangan ikaw rin makahanap sa sarili mo. May nais ka bang sabihin, Ronald? Humingi po ako ng tawad sa dispensa. Sa ngayon, hindi ako makapangako sa'yo. Pero pipilitin kong gawin. Kasi mahirap naman po plastikin ko sarili ko na mangako ako sa harapan niyo po ngayon. Hindi ko naman po pala magagawa. Pasensya na po. Ikaw, Cathy. Magbago na po siya para po sa mga 4 naming anak. Tapos magtrabaho po siya ng maayos. At susuportahan mo sa kanya yung proseso niyang pagbabago. Opo, nandito lang naman po kami. Nakasuporta sa kanya. O Ronald, dalawa itutulong namin kaagad, no? Alamin mo kung anong gusto mong trabaho. So habang nagtetesta ka or kung ano mang training, may konti kang allowance. Pero pangalawa, we will assign a counselor sa'yo. Mas gusto ko yung sinabi mo ngayon. Hindi ko muna ipapangako dahil ibig sabihin, may struggle ka. Hindi ka pwede mag-struggle mag-isa. We will give you someone na kung help you doon sa anger management. Yun naman hingi ko sa inyo, Cathy, na commitment. Bigyan mo siya ng time. Salamat. Cassie, maraming salamat. Salamat din. Ronald, maraming salamat. God bless the both. Thank you. Payong kapatid naman po ang magaganap dito po sa ating programa. Isang mamamayan na merong kinalaman po sa SSS ang kanyang suliranin. Nais niyang ilapit kay Ate Pia at Kuya Alan. Yan po ay tatalakay natin. Sa pagbabalik ng... Natanggap na ni Cathy ang fishbowl card para sa pangkabuhayang ipinangako sa kanya ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Matapos magpa-check up at magpa-assess sa isang profesional, nabigyan rin si Ronald ng rekomendasyong sumailalim sa isang online program para matulungan siyang harapin ang kanyang mga personal na problema. At dahil tumanggi muna si Ronald na mag-aral sa TESDA, kasalukuyang pinaplano na ang pangkabuhayan o trabahong angkop sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa Cayetano in Action with Boy Abunda sa pagbibigay po ng pangkabuhayan. Nagpapasalamat din po ako sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na pagpa-check up po sa isang professional. Maraming salamat po Cayetano in Action with Boy Abunda.